Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Bahagyang nagbuka sa mga paliparan sa United Arab Emirates na nagbigay daan para makalabas ang libu-libong mga dayuhan, kabilang na ang mga Pilipino. Nasa 20,000 mga biyahero ang nakatakdang lumipad palabas ng gitnang silangan. Naunang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may higit 1,000 Pinoy ang nais makabalik ng bansa sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran. Inanunsyo ng General Civil Aviation Authority ang pagsisimula ng exceptional flight operations. Alinsunod sa mga schedule na inilabas sa mga airline, pinayuhan ang mga pasahero na huwag magtungo sa mga paliparan hanggat hindi sila direktang kinokontak ng kanilang airline upang maiwasan ang pagsisikip sa mga airports. Patuloy na tinatalakay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye, alamin natin mula kay Mari Ocampo. Mari? Naomi, sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee on Justice, binigyang diin ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervin Luistro na seryoso ang proseso ng impeachment at hindi dapat gawing biro o spekulasyon ang mga paratang. Ayon kay Luistro, ang pagdinig ay tungkol sa konstitusyonal na pananagutan at hindi political theater. Giit niya dapat maingat at mahinahong tinatalakay ang mga reklamo dahil sensitibo ang tungkulin ng Kamara para sa ganitong proseso. Binigyang diin din ng kongresista na ang mga paratang sa mga reklamo ay hindi mga magagaan na issue. Ipinaalala rin ni Luistro na sa yugtong ito ng impeachment proceedings, hindi pa nagpapasya ang komite kung may kasalanan o wala ang inirereklamo. Sa halip, tinitignan lamang kung ang mga paratang kung ipagpalagay nga raw na totoo ay sapat na pamantayan upang magpatuloy ang proseso. At yan muna ang ulat mula rito sa Batasang Pambansa. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Isinusulong ni Leyte Representative Martin Romualdez ang panukalang magbibigay ng 3,000 buwan ng pensyon sa mga mahihirap at matatandang magsasaka sa ilalim ng House Bill No. 7663 o Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act. Layunin nitong mabigyan ng regular na kita at social protection ang mga magsasakang hindi saklaw ng SSS o GSIS. Ayon kay Romualdez, panahon na upang matiyak ang seguridad at dignidad ng mga magsasakang nagsusuplay ng pagkain sa bansa. Pinag-aaralan na ngayon ng Malacanang ang itinutulak na 4-day work week. Samantala, walang komento ang palasyo sa pagdinig ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, habang di napaawat si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga pahayag ni Congressman Bong Suntay. Alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian? Naomi, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na maaaring pag-aralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 4-day work week sa mga tanggapan ng pamahalaan. Matapos ang direktiba ng Pangulo na magtipid sa kuryente ang mga ahensya ng gobyerno. Ito ay bilang paghahanda sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na maaaring makaapekto sa supply ng presyo ng enerhiya. Ayon kay Castro, hindi pa napag-uusapan sa kasalukuyan ng nasabing panukala, ngunit maaari itong pag-aralan ng Pangulo kung magiging malala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Binigyan din niya na nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa mga posibleng epekto ng bakbakan sa Middle East sa ekonomiya ng bansa. Samantala, wala umanong komento ang Pangulo at nais lamang na sumunod sa proseso ang pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero binasag ni Castro ang pahayag ni Congressman Bong Suntay nang sabihing hindi umano seryoso ang pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Marcos sa unang ginang Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Congressman Martin Romualdez. Ayon pa kay Castro, tila opinyon ito ng isang abogado para sa kanyang kliyente. Ipinaliwanag ni Castro na ang grave threats ay sumasaklaw sa pagbabanta na gawa ng krimen ng isang tao, maging ito man ay kaniyang buhay, dangal o ari-arian. Ano man ang kondisyon aniya na ilagay sa pahayag na nanatili umano
raw ang elemento ng pagbabanta kung may nilalaman itong pananakot. Binigyang diin niya na kahit sabihing pabirong pahayag ang mga salitang tulad ng "I will kill you" na nakakalikha pa rin ito ng takot, pangamba at intimidation sa mga taong pinagbabantaan. Tinalakay rin ng palasyo ang isyong may kinalaman sa mga pahayag na tinawag niyang sexual innuendo laban sa isang babae. Anya, ang pagbabanta siya ay hindi krimen kung ito ay nasa isip lamang. Ngunit kapag ipinahayag at ipinagmalaki sa publiko, maaari na itong masaklaw ng Safe Spaces Act. Dagdag pa niya, ang pagbigkas ng malaswang pahayag sa harap ng publiko, lalo na kung may tinutukoy na partikular na babae, ay hindi dapat baliwalain at hindi maaaring sabihing walang nilalabag na batas. Sa huliin namin ni Castro na bilang babae ay na-offend siya dito para sa mga kababaihan, lalo na anya kung noong ipinagmalaki pa ang pagbabanta siya bilang papuri. Kaugnay ng paghingi ng paumanhin ni Suntay, sinabi ni Castro na mas mainam na itanong ito, ang usapin ito, sa asawa mismo ng kongresista. Iyan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.